Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay sineselebrate natin ang ika-26 na taon ng kabutihan ng Diyos dito sa JA1 Church, Dagupan. Noong March 2000, kinausap ako ng aking bishop at sabi niya sa akin, Cleo, mag-prepare ka dahil ipapadala kita sa Pangasinan. At ako naman ay hindi tumanggi, pero bago ako tumugon, ay nanalangin ako sa Panginoon. Nung time na yun, nakatira ako sa student center, kasama ko si Kuya Apple. Doon sa kanyang kwarto, nagpray ako kay God, Lord, if it is your will, give me a word na mapanghahawakan ko. Dahil hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin pagpunta ko sa Dagupan. Sabi ko sa Panginoon, mangyari ang iyong kalooban. Bigyan mo ako ng salita na mapanghahawakan ko. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin pagpunta ko sa Dagupan. Pero Lord, bigyan mo ako ng word na aking mapanghahawakan. At habang ako ay nagpe-pray, ako po ay umiiyak doon sa kwarto, binuksan ko po ang aking Bible at pinahayag sa akin ng Panginoon yung Revelation chapter 3 verse 7 and 8. Ang sabi niya doon, alam kong kakaunti ang iyong kaalaman. Alam kong ikaw ay mahina, pero ikaw ay naging tapat sa akin. Kaya binuksan ko ang isang pintuan sa harapan mo at walang sino mang makapagsasara nito. Sabi ng Panginoon, ang anumang aking binuksan ay walang makapagsasara at walang makapagsasara ng anumang aking binuksan. Nung ma-receive ko yung word na yun ng Panginoon, ako ay nagkaroon ng peace sa aking puso at pinanghawakan ko yung salita ng Diyos na yun ay gagawin ng Panginoon sa akin. At nung March 20, year 2000, araw ng Sunday, ay dumating ako dito sa Dagupan City. Dito na din sa place na ito. Kaunti pa lang yung mga tao dito, isang family lang at mga ilang mga taong dumadalo. Hindi naging madali yung mga naunang taon ng aking pagmi-mission dito sa Dagupan sapagkat siguro dahil at my young age, parang mukhang wala yatang naniniwala sa akin. Ako ay humahayo, ako ay pumupunta kung saan-saan, ipinapangaral ang salita ng Diyos. Pero parang wala yata akong naniniwala sa akin dahil kapag Sunday, araw ng Sunday, wala namang pumupunta sa church. Humahayo ako Monday to Saturday, pero pagdating ng Sunday, wala isa man doon sa mga Bible study ko ang pumupunta sa sa Sunday. Ako ay nadi-discourage dahil ginawa ko ang lahat ng magagawa ko, pero hindi lumalago ang gawain ng Panginoon. So, tinuruan ako ng Diyos na mag-pray at lumuhod at mag-fasting. At kape-pray ko ng kape-pray is naawa ang Diyos. At ang unang-unang ipinadala ng Panginoon na makakatulong ko ay si Pastor Jess. At nung dumating si Pastor Jess, nagkaroon ako ng kapartner sa pananalangin. Magkasama kaming nananalangin. So, hindi na ako nag-iisang humahayo. Dalawa na kaming humahayo. Pero gayon pa man, hindi po naging instant ang pagdami at paglago ng gawain ng Panginoon. Dumating po yung time na nadi-discourage ako sa outcome ng aming pong ginagawa. At dumating po yung time na sabi ko, Lord, kung hindi po lalago itong church na ito at hindi mo po kami paparamihin, magre-resign na lang po ako at mag-a-abroad. At magpadala ka na lang, Lord, ng ng mga pwede ninyong mas mahusay at mas marunong na siyang magli-lead dito sa Dagupan at ako'y magsusupport na lamang. Halos mag-give up na po ako nung mga panahon na po na yon dahil hindi po lumalago yung gawain ng Panginoon nung time na yon. Pero habang ako po ay nananalangin, nagpahayag ang Panginoon sa akin sa Genesis chapter 26, verse 2 and 3. At ang sabi po ng Panginoon doon ay huwag kang pupunta sa ibang lugar, huwag kang pupunta sa Egypt, dito ka tumira, dito kita pagpapalain.
At kung papaanong pinagpala ko si Abraham, gayon din ikay aking pagpapalain. At ibibigay ko sa iyong lahi ang lugar na ito. Pagka-receive ko ng message na yon, ako'y umiyak sa Panginoon at sabi ko, Lord, napakabuti mo po sapagkat ang iyong salita ay ipinahayag mo sa akin. Pinanghawakan ko po ang salita ng Panginoon. At copy-pray po ng copy-pray, ipinadala sila Sister Sheila, sila Brother Omi, ang kanilang family. Sila po yung naging katulong ko sa paghayo. Halos araw-araw, Tuesday, Wednesday, humahayo kami. Yung mga kaibigan nila, yung mga couples, pinupuntahan namin yan. At ako yung taga-share ng salita ng Diyos sa kanilang mga kaibigan. Yung pamilya ni na Pastor Alma ay ipinadala ng Panginoon din dito sa JA1. And then pagkatapos noon, sila Sister Joy, sila Brother Bong, ang kanilang pamilya, ay ipinadala din ng Panginoon dito sa JA1. And napakabuti ng Diyos sapagkat yung mga panalangin namin at pagluhod sa lugar na ito ay tinugon ng Diyos. Nung palang panahon na yon, ay nandun pa lang tayo sa season na nagtatanim at nagbubungkal. Dahil sa kabutihan ng Diyos, ngayon, we are enjoying the blessing of the Lord. Ito yung bunga ng aming mga panalangin at pagluhod. Kayong lahat, ang bunga ng panalangin. Kayong mga nandirito ngayon, sa lugar na ito, ay ilan lamang doon sa mga bunga ng aming mga panalangin. Nung panahon na nag-uumpisa pa kami dito sa Dagupan. And we are so blessed dahil tayo ay pinapalawak ngayon ng Panginoon mula sa Dagupan. Binigyan na tayo ng Diyos ng mga outreaches. Ang JA1 Dagupan ay nanganak ng maraming mga churches. Sa Calasiao, sa Umingan, Asingan, sa Lingayen, sa Alaminos, sa Aguilar, sa iba't ibang panig na ng Pangasinan. As of now, we have 30 satellite churches na dito sa Pangasinan. And we have 65 pastors, seniors and assistant pastors. Masasabi kong napakabuti ng Diyos. Hindi man madali yung ating naging journey ng simula. Pero ang sabi nga ng Panginoon, though your beginning was small, but your latter days will be very great. Mga kapatid, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil kayo po ay gift ni Lord dito sa JA1 Church. Hindi ko man mabanggit lahat, isa-isang inyong mga pangalan, pero sa aking panalangin, nawa ay patuloy tayong palaguin at palawakin ng Panginoon. Napakaganda ng plano ng Diyos para sa atin dito sa JA1 Pangasinan. At ang prayer natin palagi ay hindi ma-abort yung magandang plano ng Diyos sa Pangasinan. Ito ay mangyari at ang JA1 Pangasinan ay maging blessing sa ibang mga churches. At nakakatuwa ang Lord dahil ang ating church ay isa sa mga nagiging model pagdating sa multiplication. Kaya mga kapatid, sa mga humahayo, maraming salamat sa inyong pakikisa sa vision. Lagi nating itinideclare that JA1, not only Dagupan, but the whole Pangasinan will grow faster, bigger, and stronger. Lagi natin itong ideklara because the Bible says, I will do to you the very words I heard you say. Ang sabi ng Panginoon. At ako ay naniniwala na hindi pa tapos ang Diyos para sa atin. Marami pa siyang gagawing mga dakilang bagay. Ini-encourage ko ang bawat isa na tayo ay magpatuloy sa gawain ng Panginoon. Never give up. Ang sabi ng Panginoon, in due time, you will reap harvest and you will eat the fruit of your labor. Blessing and prosperity will be yours. God bless you. Happy anniversary. Magpatuloy tayo sa Panginoon.